Nang magdating ang buwan ng Nisan, nang ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Oras na ng paghahain ng alak. Ako ang naghahain nito sa hari. Hindi pa ako nakapagpapakita ng lungkot sa harapan niya kailanman. Kaya tinanong ako ng hari, bakit ka malungkot? Hindi ka naman yata may sakit. Ito ay dahil sa may bigat ang iyong kalooban. Natakot ako ng gusto. Mabuhay po ang hari magpakailanman. Tugon ko sa hari, bakit po hindi ako malulungkot? Samantalang ang lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno ay wasak, at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Tanong sa akin ng hari. Nananalangin ako ng tahimik sa alangaya ng langit. At pagkatapos ay sinabi ko sa hari, kung ito'y nakalulugod sa hari at kung inyong itinuturing na karapat-dapat ang inyong lingkod, ipadala ninyo ako sa Juda, sa lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno, upang aking muling itayo. Tinanong ako ng hari, at ang reyna ay nakaupo sa tabi niya. Gaano katagal ang iyong paglalakbay? At kailan ka babalik? Nalugod ang hari na ako'y payaunin, kaya titinagda ko sa kanya ang panahon. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng magandang patnubay ng aking alahaya. Nang dumating ako sa mga gobernador ng lalawigan, sa kanluran ng Eufrates, ibinigay ko sa kanila ang mga liham mula sa hari. Sinamahan pa nga ako ng hari ng mga pinuno ng hukbo at mga mangangabayo. Ngunit nabalitaan ito ni Sanballat na taga-Horon at ni Tobias, na pinunong Amonita. Sila'y labis na nagdamdam, sapagkat may isang taong dumating upang tumulong sa ikabubuti ng Monaim.